bless natin siya. Amen? Amen. So, this side. Bless ka na. 1, 2. Praise God. Bless ka na. So, left at sa right. Bless ka na. Kita mo. Bless ka na. Bless ka na. Bless ka na. Bless ka na. Kita mo. Kayo naman sa harapan sa likod. Sabi mo, bless ka na. Bless ka na. Bless ka na. Bless ka na. Kita mo. Bless ka na. Sumigaw ng hallelujah. Sumisigaw sa tuwa. Praise you, Jesus. Sigaw sa tuwa. Hallelujah. Sumisigaw sa tuwa. Sumisigaw sa tuwa. Sumisigaw sa tuwa. Sumisigaw sa galang. Hallelujah. Sumisigaw sa tuwa. So this time, hallelujah, imagine yung katabi mo kanina malungkot siya. Dahil i-bless mo siya na encourage siya. Amen? Hallelujah. Hallelujah. So, this time naman, sino ba dito yung mula sa kalungkutan ngayon, masaya na siya dahil sa presensya ni Lord? Sino naman dito yung dati hindi siya makatulog pero ngayon payapa siya sa matulog niya dahil sa kapayapaan bigay ni Lord? Sino naman dito yung dati pag na-problema siya, hindi niya alam ang gagawin niya pero ngayon dahil kay Lord, mayroon na siyang nali siya sa gawain ni Lord. So, sasabihin natin sa katabi natin na iba na siya. Amen? Okay. Praise God! Iba ka na! Hallelujah! Hallelujah! Iba ka na! Iba ka na! Iba ka na! Kita mo! Iba ka na! Woo! Praise you, Jesus! Iba ka na! Iba ka na! Iba ka na! Kita mo! Yung dating mahiyain ngayon, grabe magpumig sa Lord! Amen! Iba ka na!
Sumisigaw sa tuwa. Sumisigaw. Sumisigaw sa tuwa. Hallelujah. Sumisigaw sa tuwa. Tumatalon. Jump, 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 jump. Sumisigaw, sige na. Sumisigaw sa tuwa. Sumisigaw. Ay. Sumisigaw sa tuwa. Hallelujah. Sumisigaw sa tuwa. Sumasayaw sa tuwa. Sumasayaw sa tuwa. Sumasayaw sa tuwa. Praise God, hallelujah. Let us lahat ng kamay na pinagpala na ni Lord. So, this time, hanap tayo ng tatlong ating ka-prayer partner. I-bless po ulit natin sila. Sige, sabi mo, bless ka na. Bless ka. Bless ka na. Bless ka na. Bless ka na. Bless ka na. Kita ko. Bless ka na. Bless ka na. Bless ka na. Bless ka na. Kita ko. Lahat ng pinagpala, pumalakpak. Praise the Lord. Ang ganda po nakikita na ating tayo po ay nagkakamayan, nangingitian. Amen? Iisang pamilya dito po sa Bukal Tibagan. Amen? This time, we will worship the Lord. Pag sinabihan po ba kayo ng I love you, natutuwa po ba kayo? Oh, sabi mo nga sa katabi mo, love na love ka ni Lord. Love ka ni Lord. Hallelujah. Praise God. Ating lumay sambahin. Si Yahweh El Shaddai nag-alay ng kanyang bugtong na anak. Salamat po, Panginoon, sa buhay, sa iyong pagmamahal, sa iyong kadakilaan. Praise you, Jesus.
Awitin ko ang kabutihan ng iyong. Praise you, Jesus. Hallelujah. We worship your holy name.
Yahweh Shaddai. Amen. Sige po, malakas na papuri po para sa ating Diyos na buhay. Amen. Sige po, tayo po ay naanyahan na pong makaupo. At tayo po ay darako na sa ating mga pagbabahagi po. Sino po ang nais magbahagi? Ay, wala yata. Ay, hindi. Sige po, Sister Eugenia. Purihin po natin ang ating Diyos. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Magandang gabi po sa ating lahat, Yahweh. Maraming salamat po. Pinasasalamatan ka po namin. Ang isa-share ko po ay yung pag-uwi namin noong May 3. Fiesta po sa amin. May kasama ko po yung namin yung pamangkin ko na bago lang na nagmumotor. Kumbaga, tsaka yung kapatid ni Julie, yung kapatid niya lalaki, sinama namin pag-uwi ng probinsya, sumabay sa amin. So, nung first time pa lang nila na magbabiyahe ng long distance, talaga mong kumbaga tayo, pag nandito na tayo sa gawain, talagang inuuna natin na isalalay natin yung buhay natin sa Panginoon at ang protection. Bago po kami malis, nag-pray ako. Ingatan niyo po kami, ang katawan namin, ang aming mga daraanan at aming mga sasakyan, ang aming piyesa ng mga sasakyan, especially ang aming mga katawan. Panginoon, habang tumatakbo po kami, nagkakaroon ng problema yung motor ni Rolly. Laging namamatay yung ilaw niya hindi po pwedeng yung ilaw niya sa likod. Kailangan po active yon kasi mahuhuli kami. Yung lagi namamatay, naayos nila sa daan. Sabi ko, Lord, sana po pamiyamya, maayos na tuloy-tuloy para makadiretso na kami. Nung nung huling ayos nila, binaklas nila, naayos na po ng tuluyan. Salamat po, Panginoon, dahil nakauwi kami ng maayos, na-enjoy. Naramdaman ko naman ang enjoyment sa dalawang kasama ko. Sa pamangkin ko na bago lang din nagmumotor, tsaka si Rolly nakarating. Napatunayan nila sa sarili nila na kaya na nilang umuwi ng probinsya. Tapos tinanong ng mister ko kung kaya na ba nila, kung sila lang mag-isa, kung kaya. Sabi nila, hindi pa nila kaya tandaan. Next time daw, siguro, isang guide pa ng mister ko, makakaya na nila. Kaya, nung pagbalik namin, ganun ulit, nag-pray ako na, Lord, ingatan niyo po kami. Hirap po namin ang buhay namin sa inyo. Ang aming po tinatamasa namin ngayon ay sa inyo. Pinupuri at pinasalamatan ko po kayo, Panginoon, dahil bigyan niyo po kami ng pagkakataon na makadalaw sa aming mga mahal sa buhay sa probinsya. At sa loob po na ilang araw ay nag-enjoy kami, nakapag-swimming, nakapag-banding sa mga kamag-anak. Salamat po, Yahweh, sa pangalan niyo, anak namin, Panginoon sa Kristo, pinupuri at pinasalamatan ko po kayo lagi sa kabutihan niyo po sa amin. Praise God. Hallelujah. Sino pa po ang nais magbahagi? Sige po. Magandang gabi, Yahweh Shaddai. Ang ipapasalamat ko po kay Yahweh Shaddai tungkol po sa aking pamangkin na si Jindel. Kasi nagkaroon ng konting hindi pagkakaunawaan. Sabi ko, Lord, tulungan niyo po yung aking pamangkin na magpatawad po siya. Tapos kung galit pa po sa kanya yung nasaktan po niya, hayaan lang po niya. Kasi lilipas din po yun. Dahil nga yung mga bata nasaktan po niya. Pero yun naman po yung totoo. Di po ba? Tapos nakita ko yung mga bata nakakababa na dun sa baba. Kaya nagpapasalamat ako kay Yahweh Shaddai. Tapos ang ginamit niyang na instrumento po ba yun yung tawag dun? Si Sister Ne. Kaya maraming Sister Ne. At gumaanggang na po yung kanyang kalooban. Maraming po salamat kay Yahweh Shaddai. Binabalik ko po ang papuri at pasasalamat. Salamat po. Amen. Hallelujah. Sige po, malakas na papuri para sa ating Diyos na buhay. Amen. Sino pa po ang nais magbahagi? Sino pa po? Parang, Sister Ne. Sister Ne. Sige po. Palagpakan natin ng Diyos. Hallelujah. Glory to God. Okay? Kami nagpupuri at nagpapasalamat o Diyos. Siguro nakita nyo naman ang aming times nung halos mag-isang buwan, no? Nakaangat yung aming times sa harapan. Kaya grabe talaga ang aming stress pagdating sa financial. Pero God really provides. Ngayon,
kahapon natapos na. O, di ba? Maayos lang daan nyo, no? Hindi na kayo nagtubili, natapakan sapagkat maigi na, maayos na. Kaya lang, syempre pag nagpagawa ka, ako kasi gusto ko lagi the best. Pagka hindi pwede yung pwede na. Kaya lang sabi ng ate ko nga sa Laguna, sabi niya, ipagpasalamat mo sa Diyos. Hindi naman lahat ay perfect. Wala naman yung gusto mong manggagawa. Pero binabalik ko ang papurit parangal sapagkat naayos na. Amen po ba? Kaya sa Diyos ang papuri. Palakpakan natin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Glory to God. Praise God. Sige po, Sister Julie. Ikaw po, mag-sister ka po. Amen. Purihin po natin muli ang ating Diyos. Amen. Hallelujah. Magandang gabi po sa inyong lahat. Napakadami po natin, Sister Ne. Pero, praise God, nandito po si Ate B. Salamat sa Lord kasi wala na naman kaming overtime. Kaya wala ang aking ibang kasama. Pero, parating ba? Sana nga, ay nawa makarating kasi chinat ko po sila. At naniniwala ako na talagang hinihingi po sila ni Lord. Sister na tuwing Monday, parang ba't ganun yung katawan ko? Parang nanghihina ako pero alam ko hindi ako patatalo dahil alam ko may El Shaddai na kailangan puntahan. At naniniwala rin ako na lahat hinihingi po ni Yahweh El Shaddai para maalala nila na magpasalamat at gabayan tayo sa lahat ng oras. Lahat ng mga pagsubok, pagpasalamat talagang dumarating. Pero naniniwala ako, kalakasan, katatagan at sapat na pananampalataya kay Yahweh El Shaddai, yun po ang nangyayari. At maraming salamat kaya andito po tayong lahat. Magandang gabi po. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Nais ko rin pong magpasalamat sa Panginoon. Kasi po, amen. Nung pong nakaraang buwan, kasi po yung aking pamangkin na DH po sa Saudi, tumawag po na nagsabi siya na, tita, hindi ayaw ko pauwi ng amo ko. Tapos na kontrata ko. Sabi ko, Lord, wag mo naman pong pahintulot na magtagal yung pamangkin ko at baka mag-overstay na siya doon. Sabi ko, Lord, kaya na po ang gumawa ng daan kung ano po ang nararapat. Ang ginawa ko po is, tumawag po ako kay Sister Ana at yun nga po, tinanong ko po, Sister Ana, ganito po yung sitwasyon ng pamangkin ko. Tapos na yung kontrata niya. Ayaw pa siyang pauwiin, pinapa-extend siya. Pero, ayaw na talaga nung pamangkin ko, gusto na niya umuwi. At tunay po na talagang hiningi ko po sa Lord na gumawa po siya ng daan. Ayun nga po, tumawag po ng isang araw na, tita, makakauwi na ako, ang plate ko is 9. Nito pong na to. Kaya nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Amen. Hallelujah! Amen! Purihin natin ang Diyos at tayo po ay darako na sa mensahe nagpapagaling. Amen? Tayo po ay nanya na pong tumayo at ang gagamitin pong daluyan ng kanyang mabuting balita, Brother J. Mergar. At muli po, sasamahan po tayo ng ating mga kapatid, the El Shaddai, St. John the Baptist Gospel Music Ministry. Amen. Same by the power of the name.
Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Adonai, Adonai. We will praise and lift you up, El Messiah to me, though your words contain the plan, they just could not understand. Your most awesome work was done to the pity of your son. El Shaddai, El Shaddai, El Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, I will praise you till I die. El Shaddai. I will praise you till I die. El Shaddai. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos na makapangyarihan, El Shaddai ang iyong pangalan. Muli, Panginoon, sa inyong tahanan, hayaan niyo na sa aming mga buhay, ikaw po ay aming maparangalan. Hayaan niyo, Panginoon, na sa dakong ito, ikaw ay aming mapasalamatan sa inyong walang hanggang kabutihan sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, bagamat hindi ka namin nakikita, alam namin na ikaw ang Diyos na tapat sa amin. Ikaw ang Diyos na lagi nagpaparanas ng kabutihan at ng walang hanggang pagmamahal para sa aming mga buhay. Dalangin namin ngayong oras na ito ay muli ka po naming maranasan. Hayaan ninyo, Panginoon, na ang inyong presensya ay siya naming maranasan sa aming mga buhay. At dalangin po namin na ang aming mga buhay ay gawin po ninyong matabang lupa upang ang bawat salita na mahasik sa amin ngayong gabing ito po ay magbunga at lumago at patuloy po naming magamit sa araw-araw naming pananampalataya sa inyo. At naniniwala kami na anuman ang aming itataas mamaya sa aming panalangin, kalakip ng aming pananampalataya, alam namin ikaw ang Diyos na laging tumutugon sa aming pangangailangan sapagkat ikaw ang Diyos na laging mabuti sa aming mga buhay. Ito po ang aming samot panalangin sa banal na pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Purihin natin ang Panginoon.
Sige po. Ngayong gabi nito kapatid, kung kayo po ay may mga banal na kasulatan o Biblia, ito'y ating buksan sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos, Kabanatang 16, talatang 15, hanggang talatang 20. Uulitin ko po. The Gospel according to St. Mark chapter 16, verse 15 to verse 20. At ganito ang sinasabi ayon sa ating sariling wika. At sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Ang mga sumampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko ay magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Sila'y hindi maaano, dumampot man ng ahas o uminom ng lason. At gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang mga kamay. Pagkatapos magsalita sa kanila, ang Panginoong Hesus ay iniakyat sa langit at lumuklok sa kanan ng Diyos. Humayo nga ang mga alagad at nangaral sa lahat ng dako. Tinulungan sila ng Panginoon sa gawain ito. Pinatutunghanan niya ang salitang kanilang ipinangangaral sa pamamagitan ng kapangyarihang gumawa ng himala na ipinagkaloob niya sa kanila. Mga kapatid, mga magulang, kapuso at kapamilya, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Sige po, yung pinakamalakas, yung pinaka-the best, karapat-dapat, napapuri, pagsamba, pasasalamat, parangal para kay Yahweh El Shaddai. Amen? Naniniwala po ba kayo na ngayon ay pagpapalain tayo muli ng ating Panginoon? Sige po, kung kayo po ay naniniwala, maaari na po kayong ngumiti sa inyong mga katabi. Ang hindi ngumiti sa kanyang katabi, hindi pwedeng umupo. Pero kung kayo po ay ngumiti sa inyong katabi, pwede na po kayong magsiupo. Ayan, sige po. Upo na po kayo mga kapatid, at isang kagalakan na ako po ay unang beses po na ma-assign po sa inyong gawain, mga kapatid minamahal. Akala ko po yung gawain nyo ay bago pa lang, yung pala po, matagal na pala po ito, mga kapatid. Sadyang hindi lang pala po talaga ako na-assign. Ayan. Ako nga pala po ang inyong lingkod, si Brother J.R. Mergan. Madali lang naman po tandaan ang pangalan ko kasi 2 letter lang, mga kapatid. J.R. lang. Anyway, handa na po ba kayong makinig? Ayun, kung kayo po ay handa na makinig, handa na rin po ako magsalita. Ayan, bago tayo tumunghay sa ating pag-aaralan, tatanungin ko po muna kayo. Ayan, ano ang pakiramdam nyo kapag yung mahal nyo sa buhay ay bigla na lang aalis at hindi na magpapakita? Siyempre, malulungkot. Mga kapatid, wala naman sigurong tao na sasaya kapag umalis yung kanyang mahal sa buhay, ay maliban na lamang kung may galit ito. Anyway, mga kapatid, ang ating pag-aaralan ngayong gabing ito ay pamamagatan po natin the ascension of Jesus. Ang pag-akyat ng Panginoon sa langit. Kadalasan, kapag may umaalis sa atin o lumalayo ay nalulungkot tayo. Amen? Pero ang mga alagad nung ang Panginoon ay iniakyat, mga kapatid, sa langit, mga kapatid guminamahal, hindi sila nalungkot, bagkos sila ay naging masaya. Hello? Nandiyan pa po ba kayo? Mga kapatid, tingnan nga po natin ang mga dahilan, mga kapatid guminamahal, kung bakit kailangan umakyat ng Panginoon sa langit. What is the sign the Lord ascended in heaven? Bakit kailangan niyang umakyat, mga kapatid? Unang dahilan, mga kapatid ko minamahal, ito ang tanda ng pagwawakas ng gawain ni Kristo sa lupa.
Ha? The first reason, mga kapatid, kung bakit kailangan niya umakyat sa langit, sapagkat dito na nagtapos ang kanyang public ministry. Hello? Nandiyan pa po ba kayo? Mga kapalad ko minamahal? Sapagkat alam naman natin, mga kapalad ko minamahal, nung ang Panginoon ay nabubuhay pa, ang kanyang misyon sa kanyang buhay ay ipangaral ang salita ng kaligtasan. Amen? Mga kapatid, pangalawang bagay, mga kapatid ko minamahal, ito ang tanda ng tagumpay ng kanyang gawain sa lupa. Ha? Alam nyo, kapatid, kung kayo ay nagbabasa ng Bible, nung ang Panginoon ay nangangaral, marami siyang mga kalaban. Maraming mga tao ang kumukontra sa Kanya. Amen? Maraming mga tao ang hindi naniniwala sa Kanya. Pero sa kabila nun, mga kapatid, ang misyon ng Panginoon ay nagtagumpay. Alam nyo kapatid, napakaganda na sa ating mga ginagawang misyon ay nagkakaroon tayo ng successful. Amen? Napakaganda sa isang ginagawa natin, for example, sa mga ganitong gawain, mga kapatid, napakasarap isipin na ang ating mga ginagawa ay nagkakaroon ng katagumpayan. Hello? Nandiyan pa po ba kayo? Mga kapatid, pangatlong bagay kung bakit kailangan nyo umakyat sa langit, mga kapatid, sapagkat ito ang tanda ng pagbabalik ni Jesus sa kalwalhatian. Amen? Alam naman natin na ang ating Panginoon ay hindi lamang isang tao. Amen? Siya ay tunay na tao at isang tunay na Diyos. Hello? Di ba sabi ng Bible, kapatid, sa Filipos, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos para siya ay mamuhay sa atin. Mga kapatid. Pero, nung siya ay iniakyat na sa langit, mga kapatid, ibig sabihin, mga kapatid guminamahal, magbabalik na siya sa kanyang kaluwalhatian. Amen? Mga kapatid guminamahal, pang-apat, mga kapatid, ito ang simbolo ng pagtataas ng kanyang Ama. Hello? Nandiyan pa po ba kayo? Mga kapatid, tingnan po ninyo. Ang sabi sa Filipos chapter 2, mga kapatid, verse 9, ang sabi dito, kaya naman, siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalan ng higit sa lahat ng pangalan. Mga kapatid, ang dahilan kung bakit iniakyat ang Panginoon sa langit, mga kapatid, sapagkat ito ay sign, tanda ng pagtataas ng Diyos Ama sa ating Panginoon. Tandaan natin, mga kapatid, nung ang Panginoon ay binautismuhan, ay mayroon tinig na lumabas na nagsabi, ito ang minamahal kong anak. At nung ang Panginoon ay magbagong anyo, mga kapatid, mayroon din tinig na nagsabi, ito ang anak kong lubos kong kinalulugdan. Kaya, pakinggan ninyo siya. Mga kapatid, kumbaga, mga kapatid kuminamahal, nung ang Panginoon ay iniakyat, mga kapatid, ibig sabihin, mga kapatid kuminamahal, ito ay simbolo ng pagtataas sa Kanya ng Kanyang tatay mula sa langit. Amen? Mga kapatid, at panghuli, yung panglima, kung bakit kailangan niya, kung bakit siya iniakyat sa langit, mga kapatid, sapagkat ito ang tanda ng Kanyang muling pagbabalik. Hello? Nandiyan pa po ba kayo? Mga kapatid ko minamahal, tandaan po natin, mga kapatid kay Kristo. Kaya ang Panginoon ay iniakyat sa langit sapagkat naniniwala tayo na siya ay muling magbabalik sa atin. Amen? Napakalinaw na sinabi ng Bible.
mga kapatid ko minamahal, na ang Panginoon, bagamat siya ay umakyat, bagamat siya ay iniakyat, mga kapatid, ang ating Panginoon ay babalik sa tamang panahon. Na kung saan, ang panahon na ito, sa kanyang muling pagbabalik, ito yung araw na hindi natin alam. Amen? Mga kapatid, sabi ng Bible, walang araw, walang oras na naalagay, walang lugar, mga kapatid, kung kailan siya muling magbabalik sa atin. Hello? Mga kapatid, kaya nga, as a Christian, mga kapatid ko minamahal, bilang tayo ay mga Kristiyano, napakahalaga sa ating mga buhay na lagi nating inihahanda yung ating mga puso. Ha? Kailangan kapatid, lagi tayong handa. Hello? Kasi darating ang Lord sa oras na hindi natin alam. Amen? Alam nyo kapatid, kung hindi tayo prepare, syempre matatakot tayo. Pero, kung lagi tayong nakahanda, hindi natin katatakutan ang kanyang muling pagbabalik. Amen? Mga kapatid, pero ito ang katotohanan na ating alam, na kung saan, bagamat siya ay iniakyat sa langit, mga kapatid, bagamat natapos na yung kanyang public ministry sa lupa, mga kapatid, ang kanyang pangako sa atin, siya ay muling magbabalik sa atin. Hello? Mga kapatid, ngayong gabing ito, mga kapatid ko minamahal, pag-aralan po natin, what is the message of the Lord's ascension? Ano ba ang mensahe, mga kapatid, ng pag-akyat ng Panginoon sa langit? Unang bagay, mga kapatid ko minamahal, sabi sa ating binasa, mga kapatid, sa Mark chapter 16, verse 15, ang sabi dito, at sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang unang mensahe, mga kapatid, ng kanyang pag-akyat sa langit ay the commission. Hello? Mga kapatid, the first message, mga kapatid, is about the commission. Sabihin nga natin yung salitang commission. Ayan. Pag sinabing commission, mga kapatid, ang sabi dito, what is commission? An instruction, command, or duty given to person. Ayan. Kapag sinabi natin commission, mga kapatid ko minamahal, ibig sabihin, ito ay isang pagbibigay ng instruction or ng utos na gagawin ng tao. Hello? Mga kapatid, kumbaga, may guide. Mayroong instruction. Mga kapatid, alam niyo po kanina, bago po ako magpunta sa inyong gawain, mga kapatid, kasi nga, hindi ko po ito alam. Wala po akong idea kung saang lugar po kayo, mga kapatid ko minamahal. Ang akala ko nga po ay chapel po yung pupuntahan ko, mga kapatid. Kung hindi pa ako nagtanong, mga kapatid ko minamahal, hindi po ako makakarating sa inyo. Nung nagtanong ako, mga kapatid, meron po akong kasamahang preacher na nagbigay ng instruction kung paano ako pupunta rito. Hello? Mga kapatid, alam nyo, kung hindi ko sinunod yung instruction na yon, pwede ako maligaw. Amen? Mga kapatid, alam nyo si Lord, mga kapatid ko minamahal, hindi porket nagtapos na ang kanyang public ministry ay hindi ibig sabihin nun, tapos na ang kanyang gawain. Nandiyan pa po ba kayo? Mga kapatid, kaya siya iniakyat sa langit para tayo ang magpatuloy sa kanyang ginagawa. Amen? Kaya nga diba sabi sa ating binasa, nagbigay siya ng instruction sa kanyang mga alagad. Alam nyo kapatid, ang isang leader,
kadalasan, nagbibigay siya ng command, ng utos sa kanyang mga tagasunod upang ito ay kanilang gawin. Alam niyo kapatid, tayo ay mga followers ni Jesus. Amen? Ang bawat taong nananampalataya sa Panginoon ay kanyang tagasunod. Hello? Harapin mo yung katabi mo, sabihin mo, tagasunod ka ba? Ayun, anong sagot? Amen. Mga kapatid. Alam nyo, mga kapatid ko minamahal, ang instruction sa atin ni Jesus, mga kapatid, ang sabi niya, humayo kayo at ipangaral ang mabuting balita. Brother, paano ko gagawin yun? Hindi naman ako preacher eh. Ha? Brother, kailangan ko ba maging preacher para makapag-preach ako ng Word of God? No. Hello? Tatanungin ko po kayo, kayo ba ay tumanggap na ng salita ng Diyos? Sinong naniniwalang tumanggap siya ng salita ng Panginoon? Kung kayo ay tumanggap, ibig sabihin nakarinig na kayo. Amen? Mga kapatid, at dahil nakarinig na kayo ng salita ng Panginoon, mga kapatid, tandaan nyo, pwede nyo itong ibahagi. Hello? Nandiyan pa po ba kayo? Mga kapatid, alam nyo, my dear brother and sister, hindi lang kaming mga preacher ang may kakayahang mangaral. Brother, wala naman kaming experience eh. Hindi naman kami magaling sa Bible. Sabi ng Panginoon, kahit saan man tayo naroon, siya ay lagi nating kasama. At kapag kasama natin ang Panginoon, kapatid, tandaan mo, siya ang magtuturo sa atin. Hello? Hindi mo kailangang matakot gawin yung misyon na pinagkaloob sa iyo ni Lord. Bakit? Dahil ang totoo niyan, kapatid, anuman ang pinagkaloob sa iyo, anuman ang pinapagawa sa iyo ni Lord, lagi mong kasama ang ating Panginoon. Amen? Ako po, share ko lang kapatid, nagsimula po ako mag-trainee na preacher nung ako ay nasa edad na 16 na taon. Ha? Batang-bata pa po, mga kapatid, kasi ngayon po, nasa 27 na po ako, mga kapatid ko minamahal. Alam nyo, nung ako ay tinawag ni Lord, mga kapatid, talagang walang po ako alam. Ha? Sabi ko, Lord, paano ko gagawin to? Ha? Hindi naman ako marunong magkabisa ng tinatawag na Bible verse. Ultimong panalangin, hindi ko kayang gawin. Pero alam nyo kapatid, ha? Nung ako ay tinawag ni Lord, bagamat wala akong alam, unti-unti akong tinuruan ng ating Panginoon. Alam nyo kapatid, tandaan po natin ito. Sa bawat pinapagawa ng Diyos, hindi yan mahirap, lalong-lalo na kung kasama mo ang ating Panginoon. Amen? Kasi minsan kapatid, kaya hindi tayo nagiging successful sa mga mission na pinapagawa sa atin ni Lord kasi ang unang-una, wala tayong tiwala sa ating mga sarili. Hello? For example, ito po as a preacher kapatid, napapansin ko po ito. Minsan, sa mga prayer meeting, alam nyo, ang kinatatakutan natin, yung paglilid ng prayer. Ha? For example, inutusan ka. Sister, mag-lead ka, opening prayer ka, isasagot, ba't ako? Mga kapatid. Alam nyo, tandaan po natin, hindi natin kailangan katakutan yung mga ganung bagay. Bakit? Sapagkat naniniwala tayo na bagamat wala tayong alam, na bagamat mahina tayo, pero kapag sinamahan tayo ng Panginoon, anuman ang misyon na ginagawa natin, ito ay magtatagumpay. Amen? Tandaan po natin ito kapatid. Ito ang instruction sa atin ni Lord. Ha? Ito ang binigay ng duty para sa atin.
Alam nyo, napakaganda. Napakasarap isipin na hindi lang tayo ang nakikinabang sa salita ng Lord, kundi pati yung mga taong hindi naaabot ng salita ng Panginoon. Alam nyo kapatid, ganito lang yan eh. Ang ating ginagawa, mga kapatid ko minamahal, na pagbabahagi, ito ay tinatawag ding NPG. Alam niyo po yung NPG? Mga kapatid, NPG hindi po LPG. Mga kapatid, alam nyo, kung ayaw lumapit ng tao sa gawain, yung gawain ang ilapit nyo sa tao. Tama o correct? Mga kapatid, kung sila ay may mga dahilan kung bakit hindi sila tumutugon sa ganitong paanyaya ng Panginoon, ang gawin nyo, ang salita mismo ng Diyos ang ilapit ninyo sa kanila. Hello? Siguro yung iba sa atin dito, kapatid, ay bunga din ng pag-NPG. Amen? Siguro yung iba sa atin dito, kaya nandito sapagkat binahaginan din kayo ng salita ng Lord. Amen? Papakayag ba kayo, kapatid, na kayo lang ang makikinabang sa salita ng Panginoon? Siyempre hindi. Alam niyo kapatid, ayaw ni Lord na maging selfish tayo. Ayaw ng Panginoon na maging makasarili tayo. Sapagkat ang gusto ng Diyos sa lahat ng tao ay makinabang tayo sa Kanyang salita. Hello? Mga kapatid, tandaan po natin, habang tayo ay nabubuhay at sa ating ginagawang paglilingkod, kaya ka tinawag ni Lord, kaya ka nandyan sa kalalagayan mo, kaya ka pinili ng Panginoon sapagkat meron siyang gustong ipagawa sa inyo. Amen? At ang great mission nating kapatid ay ang ibahagi ang salita ng ating Panginoon. Alam nyo kapatid, kapag binabahagi natin ang salita ng Lord sa iba, libo-libo anghel ang nagpupuri sa kalangitan. Amen? Mga kapatid, pangalawang bagay, what is the message of the Lord's ascension? Mga kapatid, sabi sa ating binasa, sa verse 16, mga kapatid, ng chapter 16, ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Pangalawang bagay, kapatid, salvation through faith. Kaligtasan dahil sa pananampalataya. Hello? Mga kapatid, kayo po ba ay naniniwalang ligtas na? Sino pong naniniwalang ligtas na po siya? Taas ang kamay. Baka po yung iba hindi pa po ninyo alam ha. Mga kapatid ko minamahal. Alam nyo, napakagandang isipin na ang unang nagiging bunga ng pananampalataya natin sa Panginoon ay ang kaligtasan. Balikan natin yung una, yung Great Commission. Paano tayo magkakaroon ng kaligtasan kung hindi natin alam ang salita ng Lord? Hello? Mga kapatid, paano mo malalaman na ang Diyos ay nagliligtas kung hindi ka pa nakakarinig ng Kanyang salita? Amen? Mga kapatid, nandiyan pa po ba kayo? Tandaan po natin ito. Mga kapatid ko minamahal, kaya tayo nagkakaroon ng pananampalataya dahil sa mga salitang ating tinatanggap. Amen? The more word, mga kapatid, mas maraming salita, mas lumalalim ang pananampalataya natin sa Panginoon. Amen? Di ba sabi ng Bible, Matthew chapter 4 verse 4, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na namumutawi
sa bibig ng Panginoon. Alam nyo kapatid, kaya nga kailangan natin ipangaral ang salita ng Lord para malaman ng iba na sa pamamagitan ng salita ng Diyos ay magkaroon sila ng pananampalataya at magbunga ito ng kaligtasan. Amen. Ang tanong kapatid, saan dapat tayo kailangang iligtas? Ha? Siyempre, mga kapatid, kaya kailangan ng kaligtasan sapagkat mayroong kapahamakan. Amen? Ang tunay na kapahamakan, mga kapatid, ito ay dahil sa kasalanan. Kaya tayo naghahangad ng kaligtasan, kapatid, sapagkat alam natin na mayroong kasalanan. At ang bunga ng kasalanan ay kamatayan. Ang tanong ay ganito, mga kapatid ko minamahal, kapag sinabi nating bunga ng kasalanan ay kamatayan, ano ba ang pagkakaintindi natin dito? Physical na kamatayan? Hindi. Kasi kung physical na kamatayan, malamang pare-pareho na po tayong wala. Amen? Mga kapatid, pero alam nyo ba, mga kapatid ko minamahal, ang kamatayan na tinutukoy dito ay yung spiritual na ating buhay. Mga kapatid, alam nyo kapag sinabing kasalanan sa Bible, ang ibig sabihin ng kasalanan ay separation. Paghihiwalay. Mga kapatid, na kung saan, mga kapatid ko minamahal, kapag wala ang presensya ng Lord, wala tayong magagawa. Amen? Alam nyo kapatid, malaki ang nagagawa ng kasalanan sa buhay ng tao. Amen? Mga kapatid, maraming nagagawa ang kasalanan sa buhay ng tao. Hello? Sabi ng Bible, kapatid, sa aklat ni Isaías, ang kasalanan mo ang nagiging hadlang kung bakit hindi ka pinapakinggan ng Panginoon. Tingnan nyo mga kapatid, ang isang reason kung bakit hindi pala tayo nagiging answered prayer dahil sa kasalanan na meron tayo. Amen? Mga kapatid, alam nyo kapatid, kapag meron tayong kasalanan, kahit anong tawag mo kay Lord, kahit gaano kahaba ang salitang sabihin mo, kahit may paiyak-iyak pa kapatid, kapag may kasalanan ka, hindi ka pakikinggan ng ating Panginoon. Hello? Amen? Mga kapatid, ang akala lang natin, wala itong nagiging impact. Pero ang totoo, kapag may kasalanan tayo, kapatid, dito natin nararamdaman yung bigat dahil sa ating mga kasalanan. At dito papasok ang kaligtasan. Kapatid, tandaan natin, kapatid ko minamahal, kaya kailangan natin ng kaligtasan sapagkat ayaw tayong mapahamak ng Lord. Amen? Kaya nangangailangan tayo ng salvation, kapatid, sapagkat hindi nais ng Panginoon na ikaw ay mapahamak. Amen? Kung inyong babalikan yung mga nakarang gospel about sa mabuting pastol, mga kapatid, ang sabi ni Lord, meron ba akong mga tupa na hindi nasa akin na kailangan ko rin silang alagaan? Amen? Tingnan nyo kapatid laging nandoon ang pagmamalasakit ni Lord. Laging nandoon ang kanyang pagmamalasakit sa atin.
na sa kanyang sobrang pagmamalasakit, ayaw ng Panginoon na ikaw ay mapahamak. Hello? So ano ang kailangan natin gawin? Kailangan manampalataya tayo sa Panginoon. Amen? Napakahalaga, kapatid. Ha? Napakahalaga na tayo ay nananampalataya sa Lord. Hello? Sapagkat alam natin, kapalad ko minamahal, kapag tayo ay nananampalataya sa Panginoon, meron siyang kaligtasan na ipinagkakaloob sa atin. Alam nyo, kapatid, grabe ang pag-ibig sa atin ni Lord. Grabe ang pagmamahal sa atin ng Panginoon. Na bagamat hindi na natin siya nakikita, bagamat hindi natin siya nakikita ng ating mga mata, pero tandaan mo, ang Panginoon, nandoon pa rin yung kanyang pagmamalasakit sa atin. Na kung saan, kapatid, inilalayo kanya sa tunay na kapahamakan. Amen? Ayaw ng Lord, kapatid, na mapahamak ka, kaya lagi niyang ino-offer ang kanyang sarili para manampalataya ka sa Kanya. Amen? Tingnan nyo, kapatid, sabi ng Bible, hahatulan ng parusa ang taong hindi manampalataya sa Kanya. Choice naman natin yan eh. Hindi naman tayo pinipilit ni Lord. Pero, hindi siya nagpapabaya. Amen? Mga kapatid, lagi niyang ino-offer ang kanyang sarili sa atin para magkaroon tayo ng kaligtasan. Sapagkat alam natin, kapatid, na ang kaligtasan, ang Diyos lamang ang may kayang magbigay sa atin. Alam mo, kapatid, hindi tayo kayang iligtas ng kapwa natin. Hindi tayo kayang iligtas ng kahit sino pa man. Pero, tandaan mo, kung ikaw ay mananampalataya sa Lord, kapatid, ililigtas ka ng ating Panginoon. Amen? Kung ikaw ay mananampalataya sa Lord, kapatid, ang dulot nito sa ating mga buhay ay kaligtasan na nagmumula sa Kanya. Amen? Kaya tandaan po natin ito. Kaya iniakyat ang Panginoon sa langit para ipangaral ang pananampalataya at ang kaligtasan na nagmumula sa ating Diyos na buhay. Amen? Pangatlong bagay, kapatid, at pangmuli, what is the message of the Lord's ascension? Ang sabi sa ating binasa sa verse 17 ng chapter 16, mga kapatid ko minamahal, ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko ay magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Sila hindi maaano, dumampot man ng ahas o uminom man ng lason, at gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang mga kamay. Pangatlo, kapatid, power and authority through faith. Hello? Kapangyarihan na nagmumula sa pananampalataya. Tandaan mo, kapatid, kapag may pananampalataya ka, magagawa mo ang lahat ng bagay. Kapag may pananampalataya ka, kahit gaano ka-imposible, mayroon kang authority. Amen? Alam nyo, yung iba sa atin kasi minsan, ayaw natin gamitin yung authority na meron tayo. Hello? Mga kapatid, minsan, mga kapatid ko minamahal, kapag may karamdaman tayo, ang bilis nating matakot. Hello? Amen?
Nahilo lang ng konti, nangangamba na. Sumakit lang ng konti yung tuhod, nangangamba na. Hello? Mga kapatid, tandaan mo, sa lahat ng bagay, kapag may pananampalataya ka, kaya mong pagalingin ang karamdaman mo. Amen? Walang imposible, kapatid, sa taong mayroong pananampalataya sa ating Yahweh El Shaddai. Gaano mang kalala ang pinagdadaanan mo, kung mayroon kang pananampalataya, kapatid, mayroon kang magagawa. Amen? Kaya nga tayo binigyan ng mission ni Lord. At ang kaakibat ng mission na yon ay ang authority at power na nagmumula sa Kanya. Kasi alam naman natin na sa isang mission ay hindi ito madali. Ha? Walang mission na madali, kapatid. Lalo na sa ating ginagawang paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya na ito ang sinabi niya. Ang lahat ng sumasampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng tanda at ng kapangyarihan. Alam mo, kapatid, kung naniniwala ka lang sa pananampalataya mo sa Panginoon, anuman ang pinagdadaanan mo, kahit karamdaman man, pwede kang gumaling. Hello? Naniniwala po ba kayo na kayang pagalingin ng pananampalataya ang anumang klaseng karamdaman? Alam nyo, kapatid, ang kapangyarihan at kagalingan ay nagmumula sa pananampalataya. Kapag mayroon kang pagdududa, kapag mayroon kang pangangamba, hindi mo magagamit ang pananampalataya mo. Kapag punong-puno ka ng pag-aanilangan, kapatid, hindi mo magagamit ang pananampalataya mo. Share ko lang po, mga kapalad ko minamahal, bago ko po kayo patayuin. Ako po, lahat tayo may mga pagsubok sa buhay. Naniniwala po ba kayo doon? Mga kapatid, ako po, sa murang edad, nagkaroon po ako ng napakatinding pagsubok. Hindi po sa mga kapatid. Nung ako po ay bata pa, nung ako po ay sanggol pa, mga kapatid ko minamahal, nagkaroon na po ako ng malubhang karamdaman. At ang sakit na ito ay, kung tawagin, ay sakit sa puso. Nasaan po ba ang puso nyo? Kaliwa, kanan? Ayan. Kung ang puso nyo ay nasa kaliwa, ang puso ko po ay nasa kanan. Hindi lamang yan, kapatid. Bagamat nasa kanan ng puso ko, meron pa po itong 3 butas. 2 malaki at 1 maliit. Alam niyo, sabi ng doktor sa aking mga magulang, wala na kaming magagawa dyan. Suko na kami. Give up na. Pero alam niyo yung magulang ko, bagamat negative yung kanilang narinig, hindi sila pinanghinaan. Alam niyo kasi minsan tayong mga tao, kapag nakakarinig tayo ng konting negative word, naaapektuhan na po tayo. At kapag naapektuhan ka, ibig sabihin, wala kang pananampalataya. Hello? Nandiyan pa po ba kayo? Mga kapatid, balik po tayo. Alam niyo, kapatid, imbes na malungkot yung nanay ko, mawalan ng pag-asa, mas lalo siyang nanampalataya sa Panginoon. Bagamat puro negative yung sinabi ng doktor, hindi siya naapektuhan. Buo pa rin yung kanyang pananampalataya at naniniwala siya na balang araw ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran ay gagawa ng himala sa kanyang buhay. Alam niyo, kapatid, nang ako po ay ibalik sa doktor, yung doktor nagtaka. Hindi sila makapaniwala. Sabi ng doktor sa aking magulang, saan nyo siya dinala? Kanina nyo siya inilapit? Saan kayo pumunta? Bakit hindi ko na siya makitaan ng sakit?
Ha? Alam niyo, sagot ng aking magulang, Dok, wala po kami nilapitan eh. Kaya siya gumaling dahil sa pananampalataya namin sa Panginoon. Alam niyo kapatid, kung gagamitin mo lang yung authority and power na nagmumula sa pananampalataya mo sa Diyos, gagaling ka rin. Hello? Amen. Amen? Naniniwala po ba kayo na kaya kayong pagalingin ng pananampalataya sa Panginoon? Amen. Sabi ni Lord, kapatid, anuman, sino man ang patungan nyo ng inyong kamay ay gagaling. Alam mo kapatid, walang mahirap sa taong mayroong pananampalataya sa Panginoon. Walang mahirap kapatid kung lagi tayong mananampalataya sa Lord. Sapagkat naniniwala tayo sa bawat pananampalataya natin ay mayroong nangyayari. Kapag sinabing faith, ibig sabihin naniniwala ka sa isang imposibleng bagay na pwedeng maging posible. Hello? Alam mo kapatid, hindi mahirap ang pinapagawa ni Lord. Hindi mahirap yung kanyang pinapagawa sa atin. Kasi kung meron tayong pananampalataya sa Kanya, bagamat mahirap ito, magagawa natin ito. Amen? Sabi ng Bible, ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas na kaloob ni Kristo. Alam mo kapatid, habang nananampalataya ka sa Panginoon, the more na pinapalakas ka ni Lord. Amen? Habang tayo ay nananampalataya sa Lord kapatid, mas lalo tayong pinapalakas ng ating Panginoon. Amen? Kaya ngayong gabing ito, kapalad ko minamahal, ang pag-akyat ng Panginoon sa langit ay tanda upang gawin natin ang mga tagubilin at misyon na Kanyang iniwan sa atin. Tandaan mo, sa lahat ng bagay, hindi ka nag-iisa. Harapin mo kayo katabi mo, sabihin mo, hindi ka nag-iisa. Hindi tayo nag-iisa kapatid. Anuman ang misyon na ginagawa natin, anuman ang laban natin sa ating buhay, tandaan natin, lagi natin kasama ang ating Panginoon. Amen? Saan man tayo magpunta, saan dako man tayo magpunta, mga kapatid ko minamahal, tandaan mo, hindi ka iiwanan, hindi ka pababayaan ni Yahweh El Shaddai. Dahil lagi natin kasama ang Diyos. Kapag lagi natin kasama ang Panginoon sa ating mga buhay, tandaan natin, tiyak ang ating katagumpayan. Kaya ngayong gabing ito, kapatid, sa pag-akyat ng Panginoon sa langit, hindi ibig sabihin ay iniwan niya tayo. Amen? Kaya yan yung ginawa, kapatid, upang mas lalong iparanas sa atin na lagi natin kasama ang ating Panginoon kahit hindi natin siya nakikita. Tayo po yung tayo sa presensya ng ating Lord at minsan pa mga kapatid, ipikit po natin ang ating mga mata. Sa pagpikit ng ating mga mata, itaas po natin ang ating mga kamay. Ngayong gabing ito, dalangin namin na iparanas mo sa amin, Panginoon, ang inyong kapangyarihan. Dalangin namin na ngayong gabing ito, kami ay inyong katagpuin sa aming kalalagayan. At naniniwala kami na sa aming gagawing pananampalataya, kahit hindi ka namin nakikita, Lord God, alam namin na kami ay inyong katatagpuin at mararanasan namin ang pagkilos ng inyong kapangyarihan sa aming mga buhay.
pa, narito kami at nagpapakumbaba. Narito kami, Yes. nagpapakumbaba, sumasamba sa isang Diyos. Hinahanap namin, Hinahanap namin kahit na ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos at sa himig, at sa himig na hain, tanging dalangin kami katakutin. iparanas mo, O Diyos, Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. ipamalas mo, Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. minsan pa, narito kami, O Diyos, at nagpapakumbaba. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa isang Diyos. Hinahanap namin kahit na ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos, at sa himig na hain, tanging dalangin kami Iparanas mo, Panginoon, Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong iparanas mo, O Diyos, Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila sa ulit pagkakataon, iparanas mo sa aking Panginoon, Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. dakila ang iyong ngalan, Dakila ang iyong ngalan. o dakila ka, O Diyos, Dakila ang iyong ngalan. yes. Ngayong gabing ito, kapatid,
Huwag mong sayangin ang pagkakataong ito na hindi mo maranasan ng Panginoon sa buhay mo. Huwag mong sayangin ang bawat minuto, oras na hindi ka katagpuan ng presensya ng Diyos sa ating mga buhay. Ngayong gabing ito, bago ka humingi ng kahilingan mo, bago ka humingi ng pangangailangan mo, bago mo hilingin ang kalakasan, kagalingan, hilingin mo sa Diyos na siya ay maranasan mo sa inyong buhay. Dalangin namin, Panginoon, sa gabing ito, sa aming kahinaan, ikaw ay aming maranasan. Sa aming pinagdadaanan, Panginoon, ikaw ay aming maranasan sa aming mga buhay. Sa aming sakit at karamdaman, dalangin namin ang inyong presensya, ang inyong kapangyarihan, Panginoon, ay siya naming maranasan sa aming mga buhay. Yahweh, nagpapasalamat kami. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, bagamat hindi ka nakikita ng aming mga mata, ikaw ang Diyos na laging kumikilos sa aming mga buhay. Salamat, Lord God, sapagkat alam namin, anuman ang pinapagawa mo sa amin, anuman ang aming mga misyon, alam namin ikaw ay lagi naming kasama. Panginoon, dalangin ko na ngayong gabing ito, sa bawat taong lumalapit na mayroong pananampalataya sa inyo, dalangin ko, maranasan nila ang kanilang mga kahilingan. Ano man ang minimiti ng kanilang mga puso, ano man ang laman ng kanilang mga buhay, Panginoon, ikaw ang Diyos na laging tumutugon sa aming mga buhay. Panginoon, maraming salamat sapagkat naniniwala kami na ngayong gabing ito, hindi sayang ang aming ginagawa. Hindi sayang ang aming mga pagod sapagkat naniniwala kami na nararanasan namin ang inyong kapangyarihan sa aming mga buhay. Mga kapatid, itaas po natin ang lahat ng ating mga daladalahan. Ang lahat ng ating mga bag, wallet, tubig, langis, mga Bible, at higit sa lahat, ang ating mga prayer request. Ngayong gabing ito, Panginoon, dalangin po namin ang pagpalain mo lahat ng aming mga hawak kamay. Ang lahat ng aming mga itinataas sa inyo ay patuloy po ninyong pagpalain, Panginoon. At naniniwala kami na anuman ang laman ng aming mga prayer requests, alam namin, ikaw ang Diyos na tapat sa kanyang mga salita. Sabi po ninyo, Lord God, hindi pa man kami tapos manalangin, kami po ay inyo ng in-answered prayer. Kaya Panginoon, maraming salamat sapagkat alam namin na kami ay inyo nang binibigyan ng katugunan sa aming mga kahilingan. Yahweh, dalangin po namin, bigyan mo ng kagalingan, kalakasan si Sister Rosalinda Alberto, Panginoon, at dalangin namin na abutin mo ang kanyang buhay at naniniwala kami, hindi mo siya pababayaan. Panginoon, dalangin ko po na ngayong gabing ito, pagpalain mo ang gawain ito. Ang tahanan, ang mga attendees, ang mga manggagawa, ang lahat ng taong sumusuporta, Panginoon, ang mga awit, ang inyong mga manunugtog, i-bless, i-anoint ang kanilang mga buhay at naniniwala kami sa aming ginagawa, Lord God, alam namin, ikaw ang Diyos na lagi po naming kasama. Panginoon, maraming salamat sapagkat naniniwala kami, uuwi kaming pinagtagumpay mo na. Ito po ang aming samot panalangin sa banal na pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen and amen. Magandang gabi po. At pagpalain tayo ni Yahweh El Shaddai. Let's give and thanks with a grateful heart. To God, glory to Christ Jesus. Lahat ba pinagpala? Okay, meron tayong pagkain sa susunod. Huwag po kakalimutan, darating ulit tayo sa lugar nito at sa gawain ni Yahweh Shaddai sa Wednesday sa Formation Center. Pagpalain, yung kanyang kapatid, pagdating sa huling kantuhan, hindi na tayo magsa-service tomorrow na lang, na? God bless us all. Meron na tayong patak-patak. Okay, yung patak-patak natin, sa totoo lang,
sa pagpapala sa buong Rizal. Kaya yun ay ginagamit ng ating mga preachers sa pagpunta nila sa Faith Mountain at sa mga pangailangan. Muli, salamat po. Pagkain natin. Praise the Lord. Bless the food. God bless us all. Bless the food. Bless the food, sister. Amen. Kakanta po. Bless the food daw po, sabi ni Brother Hendrix. Praise the Lord. God bless us all. Pagpalain po tayo ni Yahweh El Shaddai. Hallelujah. Salamat po, Brother PR. God bless po. Wala si Bolet? Present! Bumaba na po! Si Delia, Kapakaya. At? Bakit?
Dito ka daw matulog. Meron kang pagkain. Sabihin mo doon sabihin mo kay Tere sa Ulit na. kasi may kasi, di ba? Bukas kasi sa Saturday, Wednesday ng alas 5. Bumalik ka lang. Gulay. Punyo ang gusto. Grabe. Brother Victor, namimiss ko yan. Ayan po, ang ikaw. Hello, ate. Wala yung dati. Wala yung si Ben. Wala po. Ay, madami pa. Pwede pong bumalik. Yeah, so next Monday. Kumain ka? Pakainin kami noon. Brother Ray, kain ka. Kain ka naman talagang birthday mo. Dito ka mga kapatid. Monday na. Ito na bisbet. Baby food ka na. Mahaba yung arong magpanglarin. Napakainit eh. Abay, paano wala dami? Paano nag-iinit ka? Hindi ko nabasa yung ngayon. Birthday niya ngayon. Ay, happy birthday ni Brother Ray ngayon. Kaya ang sarap ng ating kaldo. Ano kayo? Sir Julie, si Ate B. Ate B. Hello po. Sir, prayer po tayo. Last week. Sa akin daw tayo. Father Galina, Yahweh, ng pagpalang kamay at pinagsigurado na kung saan po Diyos ang may-ari ng buhay niya. Lord God, dalahin po namin sa kanyang kaarawan ngayon. Dalahin po namin sa Lord Jesus ang abundant blessing, abundant health, at hindi sa lahat, God bless more and more. Lord, salamat. Bless ang kanyang kanyang pamilya, kadalawang anak, at anuman ang pamilya sa kanyang pamilya. Lord God, nag-iipag-isama ang pagkakata ko. Ngayon pala mga isip ko lang Kung malaki nung buhanglit, bulang ko lang sa iyo. Malaki nung. Hindi ko nung mati sa mabita. Sarayan na po yung oras. Habang gabi kayo.
Anong oras ba doon? Anong oras doon? Magtatapos sila noon, sister. Alas daw sa kumpisa. Pwede yata. Hindi. Alas 5. Alam ko pa dito. Oo, alam ko na. Dati pa lang doon sa ano. Dati pa lang doon sa NGO. Ha? Ay, doon, mahaba ang oras. Doon nakakalimutan ko. Work to see. Doon sa Malaki. Mahaba ang oras doon. Ano kami nakakatin? Doon lang yung pag-web. Kaya ko na yun. Isang ano. Oo. Pag-Biyernes. Oo. Mas mahaba ngayon doon, sabi ni Sister Sino. Hindi ko alam ako mag-Friday birthday. Ngayon, sabi ko na see you. Sabi ko see you, kulang pa ng wine. Aba, ano ba? Pero minsan ko lang ang nasa. Galdo. Gusto kami, binili sa namin. Nangyari? Ano doon? Masarap. Grabe yung madami ka mo. Okay. Ngayon lang.